Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 1 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Lunes, ikatlo sa buwan ng Agosto taong 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Tulubong. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Good morning, amigo Sherwin Colobong and Bernard Dadis. Morning! Good morning. Ulang umaga. Simulan na tayo. Hataw na. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Una sa ating mga balita, nagdeklara ng suspensyon ng klase ngayong araw, August 3, ang ilang mga lugar sa lalawigan ng Bulacan at Pangasinan, bunsod na epekto ng Bagyong Luis. Sa Bulacan, kabilang sa mga lugar na nagsuspende ng face-to-face classes, ang bayan ng Angat, Balagtas, Baliwag, Bukawi, Bustos, Kalumpit, Hagonoy, Malolos, Marilao, Maykawayan, Norsagaray, Obando, Pandi, Plaridel, Pulilan, San Ildefonso, San Jose del Monte, San Miguel, San Rafael at Santa Maria. Ang mga ito ay pansamantala munang mag-shift sa alternative delivery mode sa cloud ng class suspension sa Bulacan. Ang lahat ng antas, mapa-public at private. Samantala sa Pangasinan, suspendido ang face-to-face classes all levels sa Dagupan City, mga Tarem, Aguilar, Basista, Denmali, Malasiki, Manawag, Mangaldan, San Jacinto, Santa Barbara. Sakop din ito ang lahat ng public at private schools at mag-shift muna sa online o alternative learning continuity modalities. Wala rin pasok ang mga paaralan sa mga bayan ng Alcala, Anda, Bayambang, Calasiao, Infanta, Lengayen, Mapanda, Posorubio, Rosales, San Fabian, San Manuel, San Quintin, Santo Tomas, Sison at Ordaneta sa Pangasinan. Suspendido rin ang klase mula preschool, nursery, kinder hanggang elementary level sa bayan ng Candabas sa Pampanga. Habang may pasok naman ang high school at college level. Wala ring face-to-face classes ang lahat ng antas sa bayan ng Saragossa, sa Nueva Ecija at mag-shift muna sa alternative learning modality. Para sa iba pang update ukol sa class suspension, maaari niyo pong i-check ang mga Facebook page ng inyong mga mayor o LGU para malaman kung kasama ang inyong lugar sa class suspension. Hataw Balita ngayon. Pansamantalang suspendido ang face-to-face classes sa Las Piñas National High School at Las Piñas National Senior High School Diego Serra Campus simula ngayong araw ng Lunes, August 3 hanggang sa Biyernes, August 7. Ito'y matapos ang nangyaring pagkamatay ng isang grade 9 student nang saksakin ng kanyang kaklase dahil sa umano'y hindi na ibalik na 10 pisong sukli nang bumili ng tubig sa kantina. Nangyari ang insidente noong Biyernes, July 31. Ang suspensyon ng pisikal na klase ay alinsunod sa direktiba ng pamahalaang panglungsod na layong bigyang daan ang pangangalaga sa mental health at psychological well-being ng buong academic community. Ngayong linggo, pansamantala munang magsasagawa ang dalawang paaralan ng asynchronous o modular distance learning. Target na muling ibalik ang face-to-face classes sa susunod na Lunes, August 10, depende kung hindi na magkakaroon ng abiso mula sa LGU. Hataw Balita ngayon. Kinikilala ng Department of Education ang report na inilabas ng Philippine National Police kaugnay sa mga insidente sa mga paaralan na kinasasangkutan ng Children in Conflict with the Law o CICL. Batay sa record ng PNP, mula taong 2022 hanggang 2025, nakapagtala na sila ng 1,275 na mga school-related incidents na kinasasangkutan ng mga CICL.
kung saan ang bawat kaso ay hinahawakan ng mga abogado, social workers at community-based interventions. Sa kabila nito, binigyang diin ng DepEd na pinalalawak na nila ang mga hakbang sa mental health services, paghihigpit ng seguridad sa mga paaralan, pamamaraan kung papaano ang mga dapat na gawin kapag may ganitong mga banta sa seguridad sa mga paaralan. Katuwang ang PNP, nangako ang DepEd na nananatili nilang prioridad ang kaligtasan ng mga Pilipinong mag-aaral sa kabila ng mga ulat ng karahasan sa mga eskwelahan. Hataw Balita ngayon. Nabanggit na isang miyembro ng House Prosecution Panel ang posibilidad ng pagbabawas ng mga testigo laban kay Vice President Sara Duterte sa Article of Impeachment na confidential funds misuse, misappropriation at irregular liquidation. Inaakusahan ang Vice Presidente na maling paggamit ng nasa 500 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at 112.5 million pesos naman sa Department of Education nang ito pa ang kalihim ng kagawaran. May hataw na balita si Rosalie Cos. Hindi bababa sa 27 testigo ang panukalang maipresenta ng prosekusyon para sa Article of Impeachment na confidential funds misuse, misappropriations at irregular liquidation laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel Member at Manila 3rd District Representative Joel Chua, may posibilidad na mabawasan ang bilang na ito oras na matansya ng prosekusyon na nakapaglatag na ito ng matibay na ebidensya laban sa Vice Presidente. We have more or less mga 13 witnesses. So kung mas-shorten po namin yung proseso, let's say after presenting 8 or 9 witnesses, tingin namin solid na. So we can move on to the next article. Simula ngayong araw at bukas, August 3 at 4, ihaharap ng prosecution team ang dalawang kinatawan mula sa Commission on Audit o COA. Partikular na sina Roderick Wamil, dating State Auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Office o ICFAO, at Celine May Del Campo, kasalukuyang State Auditor ng COA ICFAO. Ito ay upang matukoy kung naaayon ba sa panuntunan ng paggamit ng 100 milyong pisong halaga ng confidential funds ng OVP at DepEd. Ito po yung sumuri ng confidential fund kung saan po ginamit. So dito po, titingnan natin kung yung paggamit po ay nasa tama ayon sa circular, sa joint circular na inilabas kung paano gagamitin dapat yung confidential fund. Sa article na assassination plot, grave threats at inciting to sedition, mula sa 10 testigo, 3 testigo lang ang iprenesenta ng prosekusyon. Oras namang matapos ng prosekusyon ng presentation ng witnesses at evidence nito sa lahat ng articles of impeachment, ang defense naman ang maglalatag ng kanilang mga testigo at ebidensya sa lahat ng articles. At saka pa lamang magbobotohan ang senator judges sa conviction o acquittal ni VP Duterte. Ipepresenta muna ng prosecution yung 4 na article. Kung hindi po, unless, of course, meron po kaming i-waive na isang article. Kunwari, 1 o 2. Sa tingin namin, pagkatapos ipresenta yung 2, matibay na, pupunta na po tayo sa defense. Pagkatapos po magpresenta ng defense sa 3 o 4 na article na aming presenta, saka pa lamang po magbubutuhan ang mga senator judges kada article. Kahit isang article lamang ang makakuha ng kinakailangang bilang ng boto o 2/3 ng senator judges, sapat para makonvict o mapatunayang may sala si VP Duterte. Mangangahulugan ito ng pagkatanggal nito sa pwesto at perpetual disqualification sa paghawak ng pampublikong posisyon. Rosalie Cos, humahataw sa balita ngayon. Kung si Ombudsman Crispin Remulla ang tatanungin, mukhang trinabaho umano ang naging ruling ng Sandigan Bayan na payagang makapagpiyansa si former Senator Bong Revilla Jr. na may kaugnayan sa flood control scandal. Sa katunayan anya, hindi pa ito nagsasauli ng pera sa Sandigan Bayan matapos maabsuelto sa PDAP scam. May humahataw na balita si Ivan Alvarez.
Inaasahan na umano ni Ombudsman Crispin Remulla na mapapagbigyan ng bail petition ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa kasong malversation through falsification of public documents. Sa kanyang radio show nitong Sabado, sinabi ng Ombudsman na mukhang trinabaho ang naturang court ruling sa Sandigan Bayan. Ngunit naging eye-opener umano ito sa kanila para lalong pagsikapan ng laban kontra korupsyon. Simula nang umupo si Ombudsman Remulla sa posisyon noong nakaraang taon, itinaas na nila ang standard sa reasonable certainty of conviction bago maghain ng mga kaso sa hukuman. Gayunman, sinabi nito na kalahati lamang ito ng kabuuang trabaho dahil mahalaga rin ang papel na ginagampanan ng mga husgado upang mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. Ayon kay Ombudsman Remulla, makikipagpulong siya kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gasmundo patungkol rito. Sangkot si Revilla sa flood control scandal bilang umano'y proponent sa maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Nakapagpiyansa ito nitong Biyernes, July 31 sa halagang 1 million pesos. Habang denied naman ang bail petition ng lahat ng kanyang kapwa-akusado mula sa Bulacan 1st District Engineering Office, gaya ni Bryce Hernandez at JP Mendoza. Samantala, ipinaalala rin ni Ombudsman Remulla na bukod sa flood control scandal, mayroon pang hindi naaareglong kaso si former Senator Revilla sa Sandigan Bayan. Anya, 123 million pesos pa umano ang hindi nito naiisauli kahit absuelto na sa PDAF scam. Tinutukoy ng Ombudsman ang 2018 desisyon ng Sandigan Bayan kung saan napawalang sala si Revilla sa kasong plunder ngunit pinagbabayad ng 124.5 million pesos na civil damages sa National Treasury. Guilty naman ang hatol sa kanyang mga kapwa-akusado na si Janet Lim Napoles at kanyang dating Chief of Staff na si Richard Cambe. Ayon kay Ombudsman Remulla, bahagi lamang ng mas malaking laban ang granted bail petition ni Revilla. Ngunit lalo lamang anya nitong pinaiigting ang kanilang pagsisikap na labanan ang katiwalian. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Handang harapin ni Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez ang preliminary investigation ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project. Pagtitiyak ng abogado nitong si Atty. Ade Fajardo, sasagutin ni Representative Romualdez ang lahat ng paratang laban sa kanya at ang hiling naman nito ay due process at pantay na pagtrato sa investigasyon. Iginit na Atty. Ade Fajardo na hindi tumatakas ang mambabatas at nananatili ito sa loob ng bansa upang patuloy na gampanan ang tungkulin nito bilang kinatawan ng unang distrito ng Leyte. Gate pa ng kampo ng former House Speaker, wala umanong ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa 2025 national budget maliban sa paglagda nito gayon din sa implementasyon ng mga flood control project. Kinwestiyon din nila ang kredibilidad ng 18 umano'y dating bodyguards ni former Bicol Representative Saldico o mga tinaguriang Maleta Boys na nila ay naharap na rin sa kasong perjury na isinampa ng Department of Justice. Dagdag ni Fajardo, mismong ombudsman na rin umano ang nagsabing may bahid ng destabilisasyon ang mga pahayag ng mga nasabing saksi noong una pa lamang. Nanindigan pa ang kampo ni Representative Romualdez na hindi makatarungan ang pagtugon ng investigasyon sa kanya lamang gayong mahigit 20 mambabatas din ang nadawit sa mga pahayag ng mga Maleta Boys. Patuloy namang isinasagawa ng Office of the Ombudsman ang preliminary investigation sa mga reklamong plunder, graft at bribery kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Hataw Balita Ngayon. Tuloy pa rin ang mainit na alitan sa pagitan ni Senator Panfilo Ping Lacson at Senator Alan Peter Cayetano. Kaugnay pa rin ito ng umano'y pagkakaroon ng ghost project sa Taguig City. May humahataw na balita si Jed Naresina.
Hinimok ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senator Panfilo Ping Lacson na personal na magtungo sa Taguig City upang makitang direkta ang mga proyekto sa halip na umasa lamang sa mga dokumento at litrato. Ang imbitasyon ay matapos ibunyag ni Senator Lacson na batay umano sa hindi bababa sa 5 case studies ng kanyang grupo, lumalabas na may irregularidad umano sa ilang infrastructure projects sa lungsod. Kabilang dito ang paulit-ulit na paggamit ng iisang larawan para sa billing at koleksyon ng pondo, kung saan binabago lamang umano ang mga petsa at ilang detalye habang nananatiling magkapareho ang Department of Public Works and Highways o DPWH geotagging data. I will continue to invite not only Senator Lacson, not only in staff, but everyone. Iba kasi yung sa papel-papel, iba yung sa picture-picture. Tignan nyo yung budget, pumunta kayo sa lugar, makikita nyo yung nandyan talaga yung project at magaganda. Agad namang sinagot ni Senator Lacson ang paanyaya ng kapwa niya senador. Ayon sa dating Blue Ribbon Chairman, maaari naman siyang pumunta sa Taguig City kapag maayos nang naipatutupad at malinis na sa korupsyon ang flood control program doon. Biro pa ng senador, ayaw niyang malunod sa baha dahil matagal na siyang hindi nakakapag-practice ng swimming. Hindi naman ito pinalampas ni Senator Cayetano. Aniya, sakaling magtungo roon ang kapwa niya senador, ay hindi ito malulunod sa baha kundi sa mismong katotohanan. So sabi ko, pumunta na lang siya or kung sino man gustong pumunta para makita, di ba, apples to apples talaga. Ito yung pondo, ito yung project. Ang sagot niya, saka na kasi hindi daw siya nagpa-practice mag-swimming, baka daw malunod siya sa baha. Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha sa Taguig, malulunod ka sa katotohanan. Yan ha, pag panay kasinungalingan ang nakakalunod yung katotohanan. Bukod dito, iginiit pa ng minority leader na malaki na ang ipinagbago at bumuti ang sitwasyon sa pagbaha sa Taguig sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. Hindi ka malulunod sa baha dito. I mean, barring 10 days of rain or an extraordinary rainfall na may mabara. Kasi kahit pa paano, compared to the other Metro Manila cities, flash flood or certain areas na lang po. But I continue to invite everyone, see the beauty of Taguig. Sa kabila ng patuloy na palitan ng pasaring ng 2 senador, kinumpirma na ni Ombudsman Crispin Remulla noong Biyernes, July 31 na natanggap na nila ang mga dokumentong may kaugnayan sa infrastructure project sa Taguig City. Ayon kay Ombudsman Remulla, kasalukuyan na nilang sinusuri ang mga nasabing ebidensya. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Agad na naapula ang sunog sa isang contractor storage facility sa Kamara, Linggo ng umaga, August 2. Rumesponde ang mga kawani ng House of Representatives Fire Unit at Bureau of Fire Protection sa insidente at wala namang naitalang casualties o injuries. Batay sa inisyal na pagtaya, napinsalang ilang property at equipment na nakalagay sa naapektuhang pasilidad. Nagsasagwa naman ang investigasyon ng Office of the Sergeant at Arms sa pakipagtulungan sa BFP upang matukoy ang sanhi ng sunog at mga karampatang hakbang upang maiwasang maulit ang katulad na insidente sa hinaharap. Hataw Balita ngayon. Inihain ni na House Speaker Isabela Representative Faustino Boji D. III at Majority Leader Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang panukalang batas kontra systems laws sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act of 2001 o mas kilala bilang EPIRALO. Layo ng House Bill number 10430 na alisin ang systems laws bilang separate component ng electricity bill. Nakasaad sa panukala na sa pamamagitan ng pag-abolish sa system loss charge, mapoprotektahan ng mga consumer sa pagbalikat sa gastusing dapat ay pasan ng power distributors na responsable sa pangangasiwa at operasyon ng distribution network. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si Senator Amy Marcos na dapat muna magkaroon ng konsultasyon bago ituloy ng pamahalaan ng planong construction ng FACT Silica Industrial Center sa New Clark City sa Tarlac.
Kinwestiyon ng senadora kung saan manggagaling ang supply ng tubig at kuryente, lalo na sa ngayon at nakakaranas na ng kakapusan ng mga magsasaka at nadadalas na rin anya ang mga brownout. Para sa mambabatas, hindi sapat ang pangakong billion-dollar investment at trabahong lilikain ng proyekto kung magiging kapalit naman ito ang kabuhayan ng ating mga magsasaka at mga katutubong naninirahan sa lugar. Hinihiling ni Senator Amy Marcos na imbestigahan sa Senado ang mga reklamo ng mga magsasaka kung saan pinatitigil na umano ang mga ito sa pagtatanim at nakararanas pa ng mga pananakot. Binigyan din nito na sa ilalim ng kautusan ng Department of Agrarian Reform, dapat na matiyak na naaayon sa batas ang anumang land use conversion. Hataw Balita ngayon. Pumanaw na sa edad na 85 ang dating congressman ng Zamboanga del Norte na si Romeo Halushos Sr. Ang pagpanaw ng dating mambabatas ay kinumpirma ng kanyang anak linggo ng hapon. Taong 1984 nang pumasok sa politika si Halushos at nahalal bilang kongresista ng Zamboanga del Norte. Bago pa pumasok sa politika, dating nasa larangan ng TV production ng trabaho ni Halushos kung saan naging co-founder siya ng Philippine Production Center Incorporated at tumulong sa pagkakatatag ng Production Specialist Incorporated. Ilalagak ang kanyang mga labi sa The Heritage Park sa Taguig City hanggang sa August 5. Aming pong pakikiramay sa mga naulila po ng dating mambabatas. Dinuligsa ni Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte ang naging pahayag ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro kung saan sinabi umano nito na dapat mag-resign ang mga opisyal na pumapanig sa China dahil ang kanilang mandato ay nanggaling sa taong bayan. Sa kanyang Facebook post, iginiit ni Congressman Pulong Duterte na ang mga elected official ay pinili ng sambayanang Pilipino at silang nagluklok sa kanila sa pwesto at hindi si Secretary Teodoro. Paliwanag ng mambabatas kung may ebidensya man si Secretary Teodoro laban sa mga ganitong opisyal na sinasabing nagtatraidor sa bansa, ay mas mainam anya na maghain na lamang ang kalihim ng kaukulang kaso. Iginiti Congressman Pulong na ang patriotism o pagiging makabayan ay hindi nasusukat sa kung sino ang pinakamaingay sa telebisyon o siyang unang binabansaga ng sarili bilang pro-China. Hindi rin anya ito nasusukat ng label sa politika. Ang tunay anyang katapatan sa bayan ay naipapakita sa pamamagitan ng serbisyo at hindi sa drama. Kinwestiyon din ng kongresista ang tila pag-demonize sa China, gayong hindi lamang anya ito ang bansang nang aangkin sa West Philippine Sea. Binigyan din ni Congressman Pulong na trabaho ni Secretary Teodoro na palakasin ang depensa ng Pilipinas at hindi para i-label ang mga taong hindi umaayon sa kanyang mga pananaw. Hataw Balita ngayon. Nilinaw naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang kanyang naging pahayag tungkol sa posibilidad ng pagbibitiw ng ilang opisyal ng pamahalaan ay hindi batay sa personal na paniniwala, kundi sa obligasyong sumunod sa umiiral na batas sa bansa. May hataw na balita si Ryan Lacanlale. Ipinaliwanag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang kanyang naging pahayag sa kapihan sa Manila Bay noong July 29 ay nakabatay sa umiiral na batas at sa tungkulin ng bawat lingkod bayan na sundin ito. Kasunod ito ng tanong hinggil sa reaksyon niya sa ilang halal na opisyal na umano'y tila pumapanig sa China sa gitna ng mga insidente ng panghaharas sa West Philippine Sea. Sa naturang press conference, sinabi ni Secretary Teodoro na ang Administrative Order No. 29 Series of 2012 ay nagtatakda sa paggamit ng pangalang West Philippine Sea ay ipinalabas alinsunod sa umiiral na batas at bahagi ng batas ng bansa. Ayon sa kalihim, ang lahat ng opisyal ng pamahalaan ay nanumpang ipagtanggol ang konstitusyon, mga batas at mga legal na kautusan ng gobyerno. Aniya, kung hindi kayang sundin ang mga ito, maaaring questionin ang legalidad ng naturang patakaran sa Korte Suprema o kaya'y magbitiw sa pwesto. Ang West Philippine Sea ay parte ng batas natin. Gawa ng meron tayong Baselines Act at saka ito ay administrative order ng ating Pangulo noong panahon na yun. Administrative order.
On what? On the naming of the West Philippines. Okay. And that also subsumes everything. Our position on the arbitral award, our position on everything. Kung ikaw ay nanunungkulan sa gobyerno, you are sworn to uphold ang ating saligang batas, mga batas at reglamento at administrative issuances. Kung hindi nila matupad ito, either magbitaw na lang sila or questionin nila na illegal ito sa Korte Suprema para magkaalaman at makita ng taong bayan ang tunay na pakay nila. Kung talagang tingin nila illegal or ito ay konbinyenteng dahilan lamang. Sa isang official statement, nilinaw ng kalihim na ang kanyang pahayag tungkol sa pagbibitiw ng isang opisyal ay hindi dapat ibatay lamang sa paniniwala, kundi sa paglabag sa batas o regulasyon. Ayon kay Secretary Teodoro, ang pagbibitiw ay nagiging opsyon lamang kung ang isang opisyal ay hindi kayang gampanan ng sinumpaang tungkulin na itaguyod at sundin ang umiiral na batas. Binigyang diin rin nito na mas mahalaga ang usaping ito ngayon dahil naghain na ang Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs ng aplikasyon sa United Nations para sa Extended Continental Shelves na sumasaklaw sa katubigang nakapalibot sa Bajo de Masinloc na bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, kung may mga opisyal na hindi sumusuporta sa posisyon ng Pilipinas, dapat nilang ipahayag ito ng malinaw at panagutan ang magiging pagtingin sa kasaysayan sa kanilang paninindigan. Tinuligsa rin ni Secretary Teodoro ang pagkalat ng fake news at mga headline na anyay nagbaluktot sa kanyang pahayag. Hinimok niya ang publiko na basahin at unawain ang kabuuan ng kanyang naging paglilinaw sa halip na umasa lamang sa mga pamagat ng balita. Muling iginiit ni Defense Secretary Teodoro na ang bawat lingkod bayan ay may pananagutang itaguyod ang batas at ang pambansang interes. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon, ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang 5 Pilipinong crew ng MV Inace noong Sabado, August 1. Ayon sa Department of Migrant Workers, ang mga ito ay ni-repatriate bunsod ng patuloy na mga pag-atake sa mga barkong naglalayag sa Black Sea. Inaasikaso ng DMW ang pagpapauwi sa mga ito katuwang ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Binigyan naman sila ng paunang tulong mula sa pamahalaan sa kanilang pagbabalik sa bansa. Samantala, may 13 Pilipinong tripulante pa ang una nang nakauwi sa bansa. Noong Biyernes, July 31, napawang mga crew ng MV Ventura. Ang mga ito ay nagpa-repatriate dahil na rin sa nagpapatuloy na drone attacks ng Ukraine, kung saan isang Filipino seaman ang namatay at may 3 pa ang nasugatan. Muli naman nagpapaalala ang DMW sa mga licensed manning agencies na mahigpit na obserbahan ang mga safety protocols sa mga barko kung saan lulan ang mga Pilipinong tripulante na naglalayag sa Black Sea. Hataw Balita Ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Noel Poliarco mula sa Edmonton, Canada. Good morning, Noel. Global News. Yes, magandang umaga sa iyo, amigo Sherwin, at good morning din sa ating mga kasangbahay. Narito ang ating Global News. Kinansela ni US President Donald Trump ang nakatakda sanang pag-atake ng Estados Unidos sa Iran matapos umano itong hilingin ng Tehran at iba pang bansa sa gitnang silangan, kapalit ng kasunduan sa pagitan ng dalawang panig. Patuloy namang naninindigan ang Iran na wala itong hinihiling na anumang kasunduan sa Estados Unidos at iginiit na handa itong tumugon sa anumang pag-atake. May hataw na balita si Joan Nano. Inanunsyo ni US President Donald Trump na muling ihihinto ng Estados Unidos ang kanilang nakaplanong pag-atake sa Iran.
Sa kanyang Truth Social post, sinabi ni Trump na hiniling umano ng Iran at ilang bansa sa gitnang silangan na ipagpaliban ang operasyon dahil may napagkasunduan na para sa isang posibleng agreement. Ayon kay Trump, kapalit ng pagkansela sa pag-atake, ang agarang pagkakaroon ng kasunduan na magbubukas sa Strait of Hormuz at magwawakas sa banta ng nuclear program ng Iran. Giit pa nito na nakikiisa ang Israel sa nasabing hakbang. Ngunit mariing pinasinungalingan ng Iran ang pahayag ng US President. Ayon sa ilang Iranian news agency, iginiit ng ilang opisyal ng Iran na hindi sila humiling na ipagpaliban ng anumang pag-atake at wala ring kasunduang nabuo ukol sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Tinawag pa nila ang pahayag ni Trump na isang bagong kasinungalingan. Sinabi rin ng acting defense minister ng Iran na itinuturing nilang totoo at kapani-paniwala ang bawat banta ng kanilang mga kalaban. Giit nito hindi sila magpapakakampante at mananatiling nakahanda ang kanilang hukbo sa anumang posibleng paglala ng labanan. Una nang lumabas sa mga ulat na naghahanda ang Estados Unidos at Israel ng panibagong malawakang pag-atake sa mga energy facilities ng Iran. Dahil dito, naglabas din ng babala ang mga embassy ng Estados Unidos sa gitnang silangan at pinayuhan ng mga Amerikano na maging handa sakaling lumala ang sigalot sa rehiyon. Patuloy ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos mabigo ang naunang ceasefire at muling magpalitan ng mga pag-atake. Habang naghihintay ang mundo sa posibleng diplomatikong kasunduan, nananatiling mataas ang pangamba sa panibagong paglala ng digmaan sa gitnang silangan. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Itinanggi ni US President Donald Trump na pumayag siyang bigyan ang Ukraine ng lisensya na magbibigay ng karapatan sa Kyiv na makagawa ng US-made Patriot missile systems. Ito ay sa kabila ng mahigpit na pakiusap ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na kailangan na ng Kyiv ang karagdagang air defense systems laban sa tumitinding pag-atake ng Russia. May hataw na balita si James Bontuyan. So one of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. I say, make them yourself. Ito ang pahayag ni US President Donald Trump sa kanyang pakikipagpulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky kasabay ng NATO Summit sa Ankara, Turkey noong nakaraang buwan kung saan una niyang ipinahiwatig na papayagan niya ang Ukraine na gumawa ng Patriot missile systems. Sa nasabing pagpupulong, muling nakiusap si Zelensky para sa mas malakas na suporta ng Estados Unidos sa pagpapalakas ng air defense ng Ukraine, lalo na sa harap ng sunod-sunod na pag-atake ng Russia. Ngunit ilang linggo lang ang lumipas, binawi na ni Trump ang kanyang naunang pahayag at nilinaw na wala pa umanong formal na kasunduan sa pagbibigay ng lisensya. We have not agreed to that. We're talking about it. But it's a hard thing to give away that kind of technology. Ayon kay Trump, napakasensitibo ng ganitong klase ng teknolohiya, kaya kailangan maging maingat ang Estados Unidos bago payagang makagawa nito ang ibang bansa. Ang Patriot missile system ay isa sa pinakamodernong air defense system sa mundo na kayang sumalag o humarang ng mga ballistic missile. Ito ang tanging armas na nakikita ng Ukraine na may kakayahang matapatan ang mga missile mula sa Russia. And I don't think this would ever happen, but you know, there's people that you give that technology and they can someday turn on you. You know, that is possible. You look at war, it's happened a couple of times over the years, right? So we have to be very careful. I mean, we guard that. We have the greatest military in the world, but we have the greatest weapons in the world. Una nang inihayag ni Zelensky na pinagbigyan na ni Trump ang kanyang kahilingang bigyan ng Ukraine ng lisensya para sa lokal na produksyon ng Patriot missiles. Nakipagpulong na rin siya sa mga opisyal ng Lockheed Martin, ang kumpanyang gumagawa ng Patriot system, at nakipag-usap na din kay US Vice President J.D. Vance upang maisulong ang nasabing plano. Sa kabila ng pag-atras ni Trump sa usapin ng lisensya, nananatili ang posisyon ng Estados Unidos na wakasan ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Nakatakdang magtungo sa Ukraine sa mga susunod na araw ang mga envoy ni Trump na sina Jared Kushner at Steve Witkoff.
Samantala, muli namang nanawagan si President Zelensky sa mga kakampi ng Ukraine na madaliin ang pagbibigay ng karagdagang Patriot missile interceptors. Ito ay matapos ang panibagong malawakang pag-atake ng Russia sa Kyiv kung saan siyam ang nasawi at 23 ang nasugatan matapos magpakawala ang Moscow ng 35 missiles kabilang ang 27 ballistic missiles at 185 drones. Isa lamang sa mga ballistic missiles ang naharang dahil sa kakulangan ng interceptor missiles. Єдина сильна реакція, вона справедлива. Реакція, яка справді досягає мети, допомагає людям. Це додаткова підтримка для нас в Україні, для наших людей, для нашої держави. Ракети для патріотів у світі є. Важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення. Рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах. І кожен день відсутності такої відповідної допомоги важливою це можливість Росії вбивати наших людей. Ayon kay Kyiv Mayor Vitaly Klitschko, ilang residential buildings ang napinsala ng mga pag-atake. May mga naipit din sa mga gumuhong gusali at nasunog pa ang ilang warehouse. Habang nagpapatuloy ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, patuloy rin ang panawagan ng Kyiv para sa mas malakas na suportang militar mula sa mga kaalyado nilang bansa. James Bantuyan, humahataw sa balita ngayon. Hindi bababa sa 8 ang nasawi sa pinakahuling pag-atake ng Israel sa Gaza nitong linggo. Ilang araw lamang matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump na pumayag na ang Hamas na isuko ang mga armas nito. Nananatiling duda ang Israel sa kasunduan na pinangungunahan ni US President Trump at iginiit na hindi ito aatras sa Gaza hanggat hindi ganap na nadidisarmahan ang Hamas. Narito ang hataw na balita. Kinumpirma ng Board of Peace na nagkaroon na ng makasaysayang kasunduan para sa ganap na disarmament ng Hamas at iba pang armadong grupo sa Gaza. Ang Board of Peace ay ang international body na binuo sa ilalim ng 20-point peace plan ni US President Donald Trump upang pangunahan ang pagpapatupad ng kasunduan sa Gaza. Una nang inanunsyo ni Trump ang tinawag niyang historic at complete disarmament agreement ng Hamas. Saklaw ng 20-point peace plan ang pagsuko ng mga armas ng Hamas, unti-unting pag-atras ng puwersa ng Israel, pag-deploy ng International Stabilization Force at paglipat ng pamamahala sa isang Palestinian technocratic government sa Gaza. But that will be it's a great breakthrough. Nobody thought that would be possible to disarm Hamas. Ayon kay Trump, bagamat hindi niya inaasahang magiging madali ang proseso, masaya umano ang Israel sa kasunduan. Nakikita niya rin umano ito bilang isang malaking hakbang tungo sa kapayapaan sa gitnang silangan. Israel was very happy about it. Israel helped us with it. And they've been very good. They've been very good about it. Most people said that would be a deal that would be undoable. Now, will it go through its ups and downs? It's a very complex situation over there. Gayunman, hindi masaya ang ilang opisyal ng Israel sa anunsyo ng Estados Unidos. Bagamat wala pang inilalabas na formal na pahayag si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kaugnay ng pagdisarma sa Hamas. Iginiit ng mga opisyal nito, hindi maaaring umatras ang Israeli Defense Forces o IDF sa mga kasalukuyang posisyon nito hanggat hindi nagaganap ang tunay na ganap na pagdisarma sa Hamas. Tinawag pa ni Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir na hindi katanggap-tanggap ang panukala at sinabing dapat ipagpatuloy ang operasyong militar laban sa Hamas. Sa halip na umatras, ipinagpatuloy ng IDF ang mga airstrikes sa Gaza. Nitong weekend, hindi bababa sa 8 ang nasawi matapos tamaan ang mga residential buildings sa Gaza City, Khan Yunis at Deir al-Bala. Kabilang sa mga napatay ang mag-asawa at kanilang 8 gulang na anak, habang may ilang bata rin ang nasugatan sa mga pag-atake. Ayon naman sa Hamas,
Tinanggap nila ang Phase 2 ng ceasefire sa kondisyong ititigil ng Israel ang lahat ng pag-atake. Aatras ang mga puwersa nito mula sa Gaza. Papayagan ang rekonstruksyon ng lugar at magkakaroon ng internasyonal na proteksyon at isang malayang estado ang Palestine. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Nagkasundo ang mga bansang kasapi ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC na dagdagan ng 188,000 barrels kada araw ang produksyon ng langis simula sa Setyembre sa kabila ng patuloy na epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Kabilang sa mga pumayag sa pagtaas ng produksyon ang mga bansang Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria at Oman. Bagamat inaasahan na ang nasabing hakbang, mahihirapan pa ring madagdagan ang supply dahil nananatiling limitado ang pagluwas ng langis sa Strait of Hormuz. Natapos na ng OPEC ang unti-unting pagbabalik ng kanilang produksyon. Ngunit ang susunod na hamon ay kung paano pamamahalaan ang posibleng sobrang supply kapag nagnormal na ang pagluwag ng langis. Posible namang walang panibagong pagtaas ng produksyon sa ika-4 na quarter ng taon habang naghahanda ang grupo para sa negosasyon ng mga bagong production quota sa 2027. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang National Farmers Union o NFU na maaaring magkaroon ng kakulangan sa ilang uri ng pagkain kung magpapatuloy ang matinding tagtuyot sa United Kingdom. Ayon sa NFU, lubhang mababa ang ani ng trigo at oats ngayong taon habang napipilitan na rin gamitin ng mga nag-aalaga ng hayop ang nakaimbak nila para sa taglamig dahil hindi tumutubo ang damo. Tinamaan ng tagtuyot ang malaking bahagi ng England at ang buong Wales habang mahigit 20 milyon na ang nasa ilalim ng hosepipe ban dahil sa kakulangan ng tubig. Diit ng mga magsasaka, nababawasan ang produksyon ng mga supply dahil kapos na sa tubig ang mga taniman na nagdudulot naman ng pagtaas ng gastos sa pagtatanim. Nanawagan ang NFU sa pamahalaan na magtayo ng mas maraming imbakan ng tubig at magbigay ng insentibo sa mga magsasaka habang binigyang diin nito na ang seguridad sa tubig ay mahalaga rin sa seguridad sa pagkain ng bansa. Hataw Balita ngayon. 5 ang nasawi habang 41 pa ang nawawala matapos masunog ang isang ferry habang naglalayag sa karagatan malapit sa Indonesia. Ayon sa mga otoridad, nasa 225 na pasahero at crew ang nasagip habang ang ilan na ay tumalon sa dagat at nailigtas ng mga kalapit na sasakyang pandagat. Nagmula ang ferry sa Surabaya, East Java at papunta sana sa Makassar, South Sulawesi nang iulat ng kapitan na nasusunog ang bahagi ng barko bago ito tuluyang mawalan ng komunikasyon. 4 na barko ang nakahandaring tumulong, ngunit hindi agad makalapit dahil sa panganib ng mga flammable materials na nasa ferry. Patuloy ang malawakang search and rescue operation habang hinihintay ng mga pasahero ang paglikas mula sa mga sasakyang pandagat na nasa paligid ng lugar ng insidente. Ayon sa Ministry of Transportation ng Indonesia, pangunahing layunin ng pamahalaan ang agarang ligtas at epektibong pagpapalikas sa lahat ng mga pasahero at crew habang ipinagpapatuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Hataw Balita ngayon. Nagpanukala si New Zealand First Leader Winston Peters ng tax-free incentives na aabot sa $45,000 para sa mga pamilyang magkakaroon ng 3 kwalipikadong anak bilang tugon sa patuloy na pagbaba ng birth rate sa New Zealand. Giit ni Peters, nasa 11th hour situation na ang bansa at kailangang hikayati ng mas maraming New Zealander na magkaanak
upang maabot ang replacement rate ng populasyon. May humahataw na balita si Early Briones. Bilang tugon sa patuloy na pagbaba ng birth rate sa New Zealand, ipinanukala ni New Zealand First Leader Winston Peters ang tax-free incentive na layong hikayatin ng mas maraming mag-asawa na magkaanak. Sa ilalim ng panukala, makakatanggap ang mga pamilya ng tax-free na halagang 5,000 New Zealand dollars o 220,000 pesos kada taon sa unang 3 taon ng buhay ng bawat bata. Para sa hanggang 3 kwalipikadong anak na ipapanganak matapos maipatupad ang polisiya. Sa kabuuan, maaaring umabot sa 45,000 New Zealand dollars ang matatanggap ng isang pamilya. Nilinaw naman ni Peters na hindi nila pinipilit ang mga tao na magkaanak, kundi naglalaan lamang ng tulong para mas mapadali ang pagbuo ng pamilya para sa mga nagnanais nito. Upang makuha ang insentibo, kinakailangan na hindi baba sa isa sa mga magulang ay New Zealand citizen at hindi bababa sa isa rin ang may trabaho. Hindi rin ito dadaan sa income test at mananatili pa rin ang iba pang benepisyo tulad ng Best Start at Working for Families. Ayon kay Peters, bumagsak na sa 1.53 births per woman ang birth rate ng New Zealand. Malayo sa 2.1 replacement rate na kinakailangan upang mapanatili ang populasyon. Binanggit din ni Peters na binabago na umano ng rampant immigration policy ang komposisyon ng populasyon ng New Zealand. Aniya kailangang madagdagan ng mga batang ipinapanganak ng mga Kiwi upang mapanatili ang shared values at societal makeup ng bansa. Tinatayang aabot sa $400 million kada taon ang gastos ng nasabing programa kapag ganap na naipatupad, na ayon kay Peters ay popontuhan mula sa mga future operating allowances ng pamahalaan. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Edmonton, Canada, ako po si Noel Poliarco. Magandang araw. Regional News. Nanawagan ang Commission on Elections o COMELEC sa mga residente ng Bangsamoro Region na makiisa sa darating na parliamentary elections sa nagaganapin sa darating na September 14. Maasa ang komisyon ng mataas na voter turnout sa halalan. Si Dante Amento humahataw. Kailangan ng mataas na partisipasyon ng mga residente sa Bangsamoro Region para sa nalalapit na parliamentary election. Ito ang binigyang diin ng Commission on Elections o COMELEC upang matiyak nila na maririnig ang boses ng mamamayan sa BARM. Nanawagan ng COMELEC sa mga residente sa rehiyon na makiisa sa pagboto sa darating na September 14 para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election. Ipinaliwanag ng komisyon ang kahalagahan ng pakikiisa sa halalan upang hindi nila mabaliwala ang 4 na dekadang pakikibaka ng mga residente kung saan marami ang nagbuwis ng buhay at nawalan ng tirahan para lamang makamit ang inaasam na pagbabago. Ang ating pong pagnanais ang 4 na dekadang ipinaglaban, madami pong nawala ng buhay, nawala ng tirahan, nawala ng pamilya. Kung napakaliit na porsyento lang ang boboto sa araw ng halalan dito sa Bangsamoro. Ilang beses pong na-reset, hindi natuloy ang eleksyon natin dito. Pagkatapos ang boboto lang ay kukonti. Ayon sa COMELEC, ang BARM election ay hindi lamang isang ordinaryong araw kundi isang araw ng kalayaan at araw ng kasaysayan para sa buong rehiyon. Samantala, ipinagmalaki rin ng komisyon ang paggamit ng mga makabagong makina sa darating na BARM election. Dahil sa modernisasyong ito, inaasahang sa loob lamang ng ilang minuto hanggang 1 oras matapos ang botohan sa ganap na 7 ng gabi ay malalaman na kung sino ang mga nanalong kandidato sa bawat distrito. Ang pagboto sa darating September 14 ay sa pamamagitan ng mga makina. Ginagaransya ni COMELEC, wala pang 1 oras sa araw ng eleksyon. Pagkatapos ng magsasara ng botohan ng alas 7 ng gabi, alam niyo na kung sino mga nanalo. Wala pang 1 oras yan. Sa kasalukuyan, puspusa na ang pakikipagtulungan ng COMELEC sa iba't ibang sektor tulad ng PNP, AFP at Coast Guard, mga guro at mga civil society organizations upang matiyak ang isang maayos at mapayapang BARM election. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon.
Ligtas na nasagip na mga tauhan ng Philippine Air Force o PAF Reservist at ng Air Reserve Center ang ilang mga guro mula sa Annex Campus ng Manikahan National High School matapos magsimulang lumubog ang sinasakyan nilang bangka sa karagatang malapit sa Sacol Island, Zamboanga City. Papunta sana ang mga guro sa Sacol Island nang tumirik ang makina ng kanilang bangka at lumipat sila sa mas maliit na sasakyan. Dahil sa dami ng sakay at sa liit ng bangka, nagsimula itong pasukin ng tubig at halos lumubog. Sa kabutihang palad, nakasunod ang isang mas malaking bangka na sinasakyan ng PAF reservists at arson personnel. Agad silang rumisponde matapos mapansin ang insidente at ligtas na nailipat ang lahat ng mga guro sa kanilang sasakyan. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Oras sa buong kapuluan. 2 minuto na po. Makalipas ang 6:00 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon. Abiso sa mga motorista matapos ang malakihang oil price hike noong nakaraang linggo, may inaasahan namang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo simula bukas, araw ng Martes, August 4. Batay sa inisyal na forecast, maaaring magkaroon ng bawas na 50 sentimos hanggang piso kada litro sa presyo ng diesel at gasolina. Habang inaasahan rin na bababa ng piso at 50 sentimos hanggang 2 piso ang kada litro ng kerosene. Ang panibagong adjustment ay bunsod pa rin pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Hataw Balita Ngayon. Kung rollback ang inaasahan sa presyo ng diesel, gasolina at kerosene, magpapatupad naman ng dagdag presyo ang mga dealer ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong Agosto. Batay sa anunsyo ng Regasco, simula ngayong August 3 ay magkakaroon sila ng dagdag na 2 piso at 50 sentimos. Nangangahulugan ito ng dagdag na 27 pesos and 50 centavos na taas presyo sa kada 11 kilogram na regular na tangke. Nauna nang nag-anunsyo ang Petron at Sulain ng 3 pisong kada kilo na dagdag sa presyo ng LPG na ipinatutupad ngayong buwan. Hataw Balita Ngayon. Samantala, posibleng umabot sa 5.5 hanggang 6.5% ang inflation rate na maaaring maitala para sa buwan ng Hulyo ngayong taon batay sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Noong nakaraang Hunyo, naitala sa 6.4% ang inflation rate sa bansa. Batay sa pagtaya ng BSP, ilan sa mga factors na inaasahang magtutulak sa upward movement ng inflation rate ay ang mataas na presyo ng mga produktong petrolyo, mataas na singil sa kuryente, pagmahal ng presyo ng isda, pati na ang mahinang palitan ng piso kontra dolyar. Ang inflation ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo na binabayaran ng mga consumer. Hataw Balita Ngayon. Inutusan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na mag-refund ng kabuang 9.5 billion pesos sa mga customer dahil sa sobrang nakolekta sa singil sa kuryente noong 2025. Batay sa desisyon ng ERC, katumbas ito ng nasa 34 centavos kada kilowatt hour na ibabawas sa bill ng mga customer sa loob ng 6 na buwan. Ayon sa komisyon, ipapakita ang refund sa hiwalay na item sa bill sa kuryente na inaasahang magsisimula sa susunod na billing cycle. Sinabi naman ng Meralco na handa silang sumunod sa kautusan ng ERC. Weather News. Napanatili na bagyong Luis ang taglay nitong lakas habang nananatili sa may silagang karagatan ng Aurora.
Sa ngayon ay nakataas na ang wind signal number 1 sa ilang Luzon, sa Northern Luzon at Kabikulan. Narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. At narito po ang ating update sa binabantay nating si Bagyong Luis. Inyong papansin na maulap na kalangitan at may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa Bagyong Luis. Si Bagyong Luis ay malapit po sa bandang east ng Central Luzon. Kasalukuyan nasa layo itong 130 kilometers east-southeast ng Kasiguran, Aurora. Napanatili ang lakas na hangin ng bagyong nito na umaabot pa rin sa 55 kilometers per hour. Ngayon ay inaasahan natin ito ay magtatagal sa bandang east of Aurora, itong si Bagyong Luis. Yung namang southwest monsoon na habagat ay sa ngayon wala pa, pero inaasahan natin makakapekto ang habagat sa Palawan at western section ng Visayas ngayong araw. Samantala yung si Bagyong Dolphin, inyong papansin, napakalayo ito sa ating bansa, kaya walang direktang epekto sa ating panahon ngayon. Kasalukuyan ang layo ni Typhoon Dolphin ay nasa more than 2,800 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ang kanyang lakas ng hangin ay umabot sa 155 kilometers per hour. Inaasahan itong kikilos west-northwestward o generally westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang kanyang forecast track nitong si Dolphin ay dadaan dito sa may bandang generally westward at dadaan sa may north ng northern boundary ng PAR. At maaari po sa Thursday o Friday na dito na ang Bagyong Dolphin. Ang tanong kung ito ipapasok sa ating PER, sa ngayon, mababang tsansa, pero hindi natin sinasabi ang posibilidad na pumasok sa PER itong si Bagyong Dolphin. Pero dito muna tayo si Bagyong Luis. At ito ang ating forecast track ni Bagyong Luis. Ganun pa rin ang giging track niya, recurving ang Bagyong Luis. Pagdating ng Miyerkules, inaasahan natin na magiging low pressure area. Sabihin, hihina ang bagyo at magiging low pressure area pagdating ng Miyerkules, August 5. Inyong pansin, dito sa may Northern Luzon, may posibilidad na mag-downfall ang sentro ng Bagyong Luis mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Balik po tayo sa satellite ni Bagyong Luis. Isa pang impormasyon na si Bagyong Luis ay tinatawag na naka-sheared. Sabihin ay yung upper part ng bagyo ay nasa bandang kalupaan na, pero yung lower part ng Bagyong Luis ay nandito. So bakit ng ganyan? Dahil malakas pong hangin sa paligid ng bagyo, kaya yung upper part ng bagyo ay nasa bandang kalupaan na, sa bandang Central Luzon, pero yung lower part ng bagyo ay nasa bandang karagatan, east of Aurora. Ito na po yung mga lugar na sa ilalim ng wind signal number 1. Ito yung central at eastern portion ng Cagayan, Isabela, Quirino, eastern at southern portion ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, northern portion ng Aurora, Polillo Island, northern portion ng Camarines Norte. Ngayong araw may inaasahan tayong malalakas na pag-ulan. Heavy to intense na pag-ulan ating maranasan sa La Union, Pangasinan, Zambales sa Bataan. Moderate to heavy rains naman sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Bukas may inaasahan pa rin tayong heavy to intense na pag-ulan sa La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Moderate to heavy rains naman sa Ilocos Sur, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro.
Sa araw ng Miyerkules, August 5, binasang pa ring heavy to intense na pagulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Moderate to heavy rains naman sa La Union, Benguet, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna at Batangas. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit ng lugar, mula ngayon hanggang Miyerkules, may nasang malalakas ng pagulan. Mag-ingat po tayo at maging alerto dahil sa posibilidad na magkaroon ng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa ibang lugar na kung saan ay walang direktang epek ng bagyo, ay makakaranas ng malalakas ng hangin ngayon at bukas sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental. Sa Miyerkules, may naasam pa rin malalakas na hangin sa malaking bahagi pa rin ng Luzon at Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Davao Occidental at Davao Oriental. At napanood po natin ang update kaugnay sa Bagyong Luis. Para sa iba pang mga detalye, manatili po nakatutok at palaging i-check ang social media pages ng DOST, Pag-asa at UNTV News and Rescue. Ngayon, Hataw Balita Ngayon. Dahil sa masamang panahon dulot ng Tropical Depression Luis, kansilado ang ilang biyahe ng mga barko sa mga ruta sa pagitan ng Albay at Catanduanes. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, kabilang sa mga apektadong ruta ang mga biyahe mula Tabaco Port patungong San Andres at Virac Port, kasama na ang pauwi mula Catanduanes. Pinapayuhan ng mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga shipping lines para sa pinakabagong schedule ng mga biyahe. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng PPA sa mga kinaukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at maayos na operasyon ng mga pantalan. Samantala, namahagi ang PPA Port Management Office of Bicol at Department of Social Welfare and Development o DSWD ng ready-to-eat food packs sa mahigit 200 stranded passengers sa Port of Tabaco. Hataw Balita Ngayon. Market Price Watch. At para ihatid sa atin ang latest sa presyo ng mga pangunahing bilihin, nasa Pasay City si Mikey Samson live. Live report. Good morning, Mikey. Kumusta na ba ang presyo ng mga pangunahing bilihin dyan sa Pasay City Mall and Public Market? Good morning, Bernard, at isang Monday morning na punong-puno din ng good vibes ang bati natin sa ating mga kasambahay. And yes, nandito nga po tayo ngayon sa Pasay City Mall and Public Market para muli ay mag-update ng prices ng mga bilihin, ng mga pangunahing bilihin sa ating mga kasambahay, gaya na lamang ng isda, gulay at karne. At sa atin nga pong pag-iikot-ikot dito sa Pasay City Mall and Public Market ay napag-alaman po natin na ang presyo po ng gulay at karne ay nanatili lamang. Kumbaga, hindi ito tumaas at hindi din naman ito bumaba. Pero ang presyo po ng isda base sa mga nakaraang araw ay nagkaroon ng bahagyang pagtaas. At ayon na rin sa ating mga vendors dito sa Pasay City Mall and Public Market, isa umano sa challenge na kanilang nakikita at nararanasan ay yung matumal na benta ng kanilang mga bilihin. At syempre hindi rin maiiwasan na magkaroon ng pagtataas ng kanilang mga puhunan dahil na rin sa pagtataas ng presyo ng supply na kanilang pinagkukuhanan. Gayunpaman, nag-iingat naman ang mga vendors dito na magkaroon ng overpricing para naman hindi sila mawalan ng suki. At para naman sa ating mga kasambahay na nagnanais ng pumunta sa palengke ngayong umaga o kaya naman nagnanais na bumisita dito sa Pasay City Mall and Public Market, narito po ang presyo ng kanilang mga bilihin.
Para po sa baboy, ang pork kasim po ay nagkakahalaga ng 270 pesos. Gayon din po ang pork pigi at ang pork chop. Ang liempo naman po ay nasa 380 pesos ang 1 kilo. Ang maskara ay nasa 250 pesos ang 1 kilo. Ang pata ay nasa 240 ang 1 kilo. Gayon din ang ribs ng baboy. Pagdating naman po sa manok, ang quarter legs ay nasa 220 pesos. Ang drumstick naman po ay naglalaro sa 220 to 230 pesos. Ang chicken liver ay nasa 220 pesos ang 1 kilo. Ang chicken feet ay nasa 150 pesos per kilo. At ang whole breast chicken ay nasa 200 pesos ang 1 kilo. Sa gulay naman po, ang repolyo ay nasa 40 pesos ang 1 kilo. Ang sayota ay nasa 30 pesos ang 1 kilo. Ang sibuyas na pula ay nasa 80 pesos per kilo. Gayon din ang ampalaya. Ang pechay Tagalog naman po ay nasa 60 pesos per kilo. Ang patatas ay nasa 100 ang bawat kilo. Ang talong ay nasa 90 pesos per kilo. Ang kamatis ay nasa 80 pesos per kilo. Gayon din ang sitaw. At ang siling haba naman ay nasa 70 pesos ang 1 kilo. Pagdating naman po sa isda, ang tulingan po at ang yellowfin ay nagkakahalaga ng 240 pesos 1 kilo. Ang dalagang bukid ay nasa 300 pesos ang 1 kilo. Ang galunggong ay nasa 260 pesos ang 1 kilo. At ang bangus ay nasa 220 pesos per kilo. At ang tilapia ay nasa 120 pesos ang 1 kilo. Yan po ang update ng mga prices po dito. Para naman po sa ating mga special shoutout, maraming salamat po sa Bert and Lanny's Vegetable Stall, sa Josephine Pork's Place, sa Jobet and Chris Fresh Chicken. At syempre, salamat din po sa palaging pagsuporta ng ating market coordinator, Sis Minda Sional, ng mga mothers and marshals from Libertad. Gayon din po sa lahat ng security, admin at sa masisipag na vendors ng Pasay City Mall and Public Market. Yan po muna ang update mula dito sa Pasay City. Ako po si Mikey Samson. Balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Mikey Samson, live mula sa Pasay City Mall and Public Market. Sports News. Muling nakakuha ng gintong medalya ang Pinoy pole vaulter na si EJ Obiana sa kanyang pagsabak sa First International Pole Vault Meeting sa Germany. Nang ibabawang husay ni Obiana matapos na maklear ang 5.76 meters vertical jump kung saan naungusan niya ang pambato ng Qatar na nagwagi ng silver medal at USA na may bronze medal. Ito na ang ika-6 na gintong medalya ni Obiana para sa 2026 pole vault season. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 34, talatang 18. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Mga kasambahay, nanayahan namin kayong tumutok sa pagpapatuloy ng UNTV News and Rescue Impeachment Trial coverage ngayon sa mas pinaagang oras. Magsisimula na ito ng alas 9 ng umaga at mapapanood sa aming official YouTube channel. President Sara Duterte Impeachment Trial. At yan pong mga umahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-3 sa buwan ng Agosto 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan na lahat ng buo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350. At ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dadis. At dito po sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalangahan. Ako po si Annie Rantoy.
Standby po kayo mga kasambahay, ang serbisyo ng kapatiran sa Good Morning Kuya. Susunod na po. Salamat sa Diyos at magandang umaga.